Simula May 16, maraming lugar na sa bansa ang magtatapos sa Enhanced Community Quarantine o ECQ, patungong General Community Quarantine o GCQ. Ang low-risk areas na mga lugar naman, ikakategorya sa Modified General Quarantine, taliwas sa naunang anunsyo ng IATF na wala ng quarantine sa mga ito. Kabilang ang mga probinsya ng Tarlac, Pampanga, Zambales, Aurora, Bataan, Bulacan at Nueva Ecija sa Region 3 na mapapabilang na sa GCQ sa darating na Sabado. Pero umaapel ang ilang provincial government sa rehiyon ng extension dahil kailangan pa raw nila ng panahon na ihanda ang kanilang nasasakupan bago magpatupad ng pagluluwag sa restrictions. Sa IATF Resolution No. 35, nasa ilalim ng moderate risk province ang classification ng Pampanga. Nitong Miyerkules, sumulat ang provincial government ng Pampanga sa Regional Interagency Task Force upang umapela na isama sila sa modified, kasama na rito ang Angeles City. Kailangan pa raw kasing ihanda sa transition patungong GCQ ang mga stakeholder tulad ng mga negosyo at transportasyon. Hinihintay pa rin nila ang resulta sa isinagawang COVID-19 prevalence survey na siyang magiging gabay sa mga aksyon na gagawin ng lokal na gobyerno. Our mayors, the province are not yet ready para biglaan na lang lumabas ang mga tao. We need to prepare our constituent. Hindi po pwede na by 16 maglalabasan na lang po kagad. So starting tomorrow, nag-usap kami ng mga mayors, lahat ng mga workers na gagalaw, tatrabaho after May 15, ay kailangan mag-secure lahat ng pass. So by tomorrow, mag-o-open na lahat ang munisipyo to secure pass para sa mga workers natin. Ganito rin ang apela ng provincial government ng Nueva Ecija, Bulacan at Bataan. Sa liham ni Nueva Ecija Governor Aurelio Umali, sinabi nitong nagdududa sila sa kahandaan ng tao sa naturang probinsya. Kasama mga stakeholder sa probinsya, pinag-aralan daw nilang mabuti ang pakikipaglaban sa sakit at aminado silang may mga dapat pang gawin upang masabing napagtagumpayan na nila ito. Ayon sa gobernador, ang transition mula ECQ patungong GCQ sa puntong ito mauuwi sa kalamidad. Bagamat wala raw silang recorded na COVID-positive patients sa mga nakalipas na araw, naghihintay pa raw sila ng resulta mula sa RITM at Lung Center kung saan mayroong 257 pending test results at 294 na kaso na hindi pa natitest. Nasa 1,025 ang registered suspected COVID-19 patients sa Nueva Ecija. 47 ang COVID-positive patients sa lugar at 6 na po na ang nasawi sa mga suspected at confirmed COVID patient. Dahil dito, hiling nila ang MECQ hanggang May 31. Manatili sa Enhanced Community Quarantine hanggang May 31 naman ang hiling ng pamahalang panlalawigan ng Bulacan. Ayon kay Governor Daniel Fernando, nasa 746 ang pending test results ng COVID-19 sa probinsya at may 1,320 na kaso na first swabbing. Kung susumahin, nasa 2,046 sa mga ito. Bunsod nito at sa mandato raw niyang pagsilbihan at protektahan ng kanyang nasasakupan, kaya humingi siya ng extension ng ECQ. ECQ hanggang May 31 din ang hiniling ni Governor Albert Garcia sa Regional at National Interagency Task Force. Matapos ang rekomendasyon ng IATF na isama sa GCQ ang Bataan, isang resolusyon na ipinasa ng Bataan Mayors League na humihingi rin ng pagpapaliwanag ng ECQ sa kanilang probinsya. Ayon kay Governor Garcia, dapat munang maisagawa ang mass testing upang makita ang totoong sitwasyon bago magpatupad ng pagluluwag sa restrictions. May 111 confirmed cases sa Bataan, 42 ang nakarecover at 5 ang namatay. Sa 2,223 tests na nagawa, nasa 559 pang hinihintay ang resulta. Wala pang tugon ang IATF sa mga kahilingang ito. Mga highly urbanized cities, yung mga independent component cities na nakarakterize as low, moderate, and high risk, low po yung green, moderate yung yellow, at ang high risk ay pula, may appeal their classification to the IATF Screening and Validation Committee with the concurrence of the regional IATF, not later than 13 May 2020. Sa IATF Resolution No. 35, tanging ang Metro Manila, Cebu City at Laguna ang sasailalim sa MECQ simula May 16 hanggang May 31. Jennifer Salenga, CLTV 36 News.